The Bureau of Customs says 8 of the 12 luxury cars owned by the Discayas have no entry records with the agency. And for details, we have mobile journalist Kayla Makantan. Kayla, ano ibig sabihin ng initial findings ito ng Bureau of Customs? Lord, sa totoo lang wala pa tayong impormasyon, no? Yung latest na impormasyon kaugnay dito sa mga controversial na sasakyan na pagmamayari ng mag-asawang Diskaya dahil ang tanging tinakel lang kanina nung kanilang tagapagsalita na si Attorney Cornelio Samaniego III, yung kaugnay nga dito sa nangyaring protesta sa St. Gerard Construction Company kaninang umaga. At kung mapapansin nyo, sa likuran ko, no, kararating lang din itong mga tauhan nga ng St. Gerard at nagsisimula na silang linisin dahil kung malala natin, no, kaninang umaga, naghagis ng mga putik, yung mga nagprotesta dito at nag-iwan din, nagbandal din, kagaya nung mga nandito sa aking likuran. So ito yung unti-unti nilang nililinis na at binubura. At ayon nga dito kay spokesperson, no, kasi sa mga oras na to, naguguluhan daw, mixed emotions na yung mag-asawa dahil sa mga nangyayari, specifically si Sarah. Kaya daw sila makapagkomento at natatakot daw yung kanilang pamilya para sa kanilang seguridad. Kaya nananawagan din sila sa PNP na sana raw mag-provide ng security dito sa kanilang property para daw mapanatili, no, yung katahimikan at para hindi na rin daw madamay itong komunidad dito, Lord. So, walang rumesponding mga taga-barangay o yung mga polis na dumating? Actually, kaninang umaga, Lord, mabilis naman na nakaresponde yung PNP Pasig, no? Kaya yung mga rallyista hindi na rin nagtagal at nung sinabihan na mag-disperse na within 10 minutes, tahimik naman daw silang umalis. Pero ayon sa kanila, no, itutuloy daw nila itong kanilang ginagawang protesta sa iba pang mga responsable na gusto nilang mapanagot dito nga sa flood control projects na usap-usapan ngayon. At si spokesperson naman nananawagan na sana raw maging maayos na mamamayan dahil daw yung pamamaraan na nangyari kanina, no, kung paano nga nag-welga itong mga militanteng grupo, hindi daw ganito ang pagiging tamang mamamayan. At sabi nila, i-review nila yung pangyayari, yung CCTV para malaman nila kung ano ba yung kaukulang kaso na isasampa nila, pero sinisiguro nila na kasong kriminal daw yung kanilang isasampa laban sa mga organizers na to. Ano ba yung mga specific na pinananawagan ng mga rallyista, Kayla? Siyempre, unang-una, Lord, no, yung mapanagot ito nga mga responsable dito sa, lalo na sa yung mga nagdaang baha, maraming naapektuhan. At alam natin na ito nga mga Diskaya, yung mainit ngayon, yung pangalan, kaya nga yung binabasa natin kung ano ba yung mga sinulat nila, nakalagay dito yung kurakot, magdanakaw, siyempre, kaugnay pa rin nga yan dito nga sa mga kinasasangkutan nila, no, na 20% ba halos yung sinasabi na kanilang nakuha dito nga sa mga nakurakot na flood control projects. At syempre, no, yung kanilang panawagan hindi lang dito matapos kasi ngayon maingay yung mga tao at tinignan din natin sa social media nung nakita nung mga netizen, no, na nagkaroon nga ng ganitong protesta. Yung iba kino-comment na hindi daw sila nasabihan, sana raw nakasama sila, nakasali. Kaya ang panawagan nila, wag sana tumigil, no, yung mga tao daw na napanagutin or held na accountable eto nga mga responsable dito sa mga nangyari. Kayla, speaking of social media, not long ago, no, pumutok din yung nangyaring mga pag-rally sa Indonesia. Ikaw ba ay may nakausap na mga rallyista dyan? Sila ba ay inspired? Doon ba sila I mean, yun ba yung gusto nilang gayahin? Because there was a comparison kung gaano kagalit yung mga tao sa ibang bansa given the fact na parang mas maliit yung amount na pinag-uusapan doon. Denny, sorry, medyo nag-freeze lang yung video, no? Yung tinatanong mo ba kung may nakausap na rallyista? Kung may nakausap kang rallyista, oo. At ito ba ay may kinalaman doon sa mga umiikot din sa social media na rally and the type of rallies na nangyayari sa Indonesia? Sa ibang bansa, oo. Actually, wala tayong nakausap kanina na rallyista kasi hindi na nga natin naabutan yung akto, no, na nangyari dito kasi mabilis lang din daw yung pangyayari. Pero nung nagtanong-tanong naman tayo dito kung ano ba yung mga naging panawagan nga nila, sabi naman nila hindi raw sila titigil dito lang at dati pa naman daw
nananawagan na sila at nagsasagawa na sila ng mga kilos protesta kapag nga may nakikita silang mga anomalya or kung meron silang may gustong panagutin. At ito naman na, no, yung, lalo na yung mga grupong ito at yung karamihan kasi ng miyembro dito, mga biktima rin ng kalamidad. Kaya maintindihan natin na iba talaga yung galit na meron sila, yung rage na meron sila ngayon, no, lalo na dito sa issue na ito. At kanina narinig natin, although hindi natin na-confirm, no, na meron ding daw nangyayaring protesta sa DPWH, pero yun nga lang, di natin na-confirm. Pero kinokonekta natin to doon sa sinabi nila na hindi sila titigil dito sa property lang ng mga Diskaya. At tuloy-tuloy na nga yung kanilang gagawing paniningil. Ayun yung kanilang sinabi kanina. Kung sa Indonesia, medyo mali sila ng address. Doon sila sa QC. Kayla, balik lang ako dun sa mga luxury cars pati ano. Yesterday, it was confirmed by their spokesperson, si Attorney Samaniego nga, na nasa BOC na yung 12 luxury cars. But according to BOC Commissioner Nepomuceno, sabi niya 14 na daw. Saan galing yung dalawa? And tama ba 8 out of the initial 12 yung nakitaan na wala daw proper documentation? Can you clear that up for us? Sorry, Dennis, pwede pa kiulit kasi naglolo ko yung ating internet, so putol-putol eh. Oo, kahapon, kinonfirm ni Attorney Samaniego na 12 kotse ay nakuha na nga ng BOC ano, because of the search warrant. Pero according to Commissioner Nepomuceno, 14 na daw. From 12 naging 14. Saan nanggaling yung dalawang sasakyan? And parang nawala ata si Kayla. Kayla, can you hear us? Okay, sige. Nanod yung signal ni Kayla. Oo. But we'd like to thank Kayla, of course, for her updates. Again, that was mobile journalist Kayla Macanta.